Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising na Cancer for November 17 to 23. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon at rising nyo kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link po tayo para dito para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At if you want to support our channel pa mag-grow on a monthly basis, you can use the join button or for one time yung thanks button sa baba. Ayan. For change, ora ka lang gamitin natin. So, kamusta ka ba, Cancer? So we have here is number 36. Come to the edge. Literal. Ano na tayo? Kumbaga mag-aalala Lady Gaga tayo. The edge of glory. Andun tayo kasi na, alam mo naman na meron ng tawag dito, medyo kailangan na nating mag-change, di ba? May mga kailangan tayong baguhin, may mga kailangan tayong tanggalin, may mga upgrade. Kumbaga parang sa app na pag magamit tayo, di ba, ng mga apps. There are things that we will, may mga bagong patch na binibigay yung system, kailangan nating tanggapin para mas mag-work properly or magamit natin yung mga bagong benefits na dala nung update na yun. Nga, some updates medyo masakit sa ulo. And magkakause some problems. Pero, once na okay na siya, things will be better. So, ganun talaga. Kasi life is changing, sinasabi ng card sa'yo. Sinasabi din ng Come to the Edge na, paano makikita yung ganda ng view kung andyan ka lang sa safe zone mo, andyan ka lang sa comfort zone mo. Okay. So, andito kasi na pinapala sa'yo ng card na, kung gusto mo talaga ng valuable change, ng talaga yung magkaroon ka ng significant na growth, kailangan mong umalis kung nasaan ka. Kumbaga sa halaman, huwag na tayo sa paso, doon na tayo talaga sa lupa. Para yung ugat natin is mas malaki yung makakapitan, mas malalim yung aabutin, mas makakaangat yung halaman ng mas maayos and bet, di ba? Pero nagko-cross sa'yo? Bakit ayaw mong mag-take nung risk? We have here kasi is fork in the road. Ayan. So, si card na to nagpapaalala kasi na parang hindi okay na ako dito eh. Ayan na, yung mga kasabihan na, dito na ako pinanganak, dito na ako masisigpay. Cancer, hindi ganon. Oo, may mga bagay na minemaintain tayo sa life natin, pero kailangan nating mag-expand. Hindi tayo pwedeng permanent nandun. Kasi, I'll be honest ang tawag ko doon selfish. Parang sa position lang yan na sa company. Pag alam na natin na kumbaga ready na tayo or prepared na tayo to take on a bigger role, may mga nahihiya, may kesyo ganito, kesyo ganyan, nagiging selfish tayo. Why? Kasi yung position na yan, naka-reserve na sa'yo. Hanggat hindi mo binabakante yung position mo, merong isang naghihintay na makapasok sa kumpanyang yun para sa makuha yun. Kasi hindi niya makukuha kasi nandun ka. So it's about being, in a way, it's being selfish. So, you need to move forward din para yung nasa next in line is makausad din. Okay? So, give chance to others naman. Now, ano ba yung desire card mo ngayon? Okay, we have here is a leg up. Okay. So, marami sa inyo na para, kasi kapag nag-move forward ako, madami ako may iwanan nakahiya naman sa kanila. Mawawalan kami ng yung time, yung friendship namin, chuchu, bla bla. Okay. Question. Sa tingin mo ba, hindi sila matutuwa sa'yo? Matutuwa para sa'yo kapag pinursu mo yung nakalaan na path para sa'yo? Sa tingin mo ba, hindi sila magiging masaya na makita na mag-grow ka? Tingin mo ba ganun sila ka-selfish? Para isipin na ayaw ka nilang umalis kasama nila at dun ka lang kung sa magiging stagnant ka? Of course not. Ganun ka din ka-importante sa kanila. Yes, importante yung friendship nyo. Pero ang friendship, hindi naman siya nasusukat na lagi kayong magkasama eh. I have a friend na minsan lang kayo mag-usap, pero parang
every time mag-uusap kami, as if na parang walang time na nawala. Parang kino-continue lang namin yung last conversation namin. That's how real friendship works, my dear. Now, yung foundation mo, we have here is number 18, serendipity. Na serendipity kasi, papabawi natin siya. Ibig sabihin niya, andun ka sa tamang oras, para sa tamang panahon, para sa tamang sitwasyon. Kumbaga, everything is in the right place. Everything naman was in the right place, di ba? Andoon lang na ikaw yung nag-overthink ng mga panahon na yon. Masyado mong binigyan ng too much analysis. Paalala lang ha, ang universe kasi kapag may ginagawa yan, may mga plano yan. Madalas, hindi yan logical. Ang gulo niyan, promise. Minsan parang, sure ba to talaga? Ang gulo, parang sabi ng universe, go. Pero hindi naman yun yung direction ng target ko. Kaya sabi ng universe, go. Andun yung point na sino tayo para questionin, di ba? Kung ano yung sinasabi ng universe. Which is yung universe, alam niya talaga yan dapat na mangyari. Alam niya yung mga process. Umaga flawless na yan. Wala nang magiging problema. Ang nagiging problema lang, alam mo kung ano, tayo. Kasi andoon na masyado mong kinu-question. Trust the process. Yun yung gusto mong ipaalala sa'yo ng universe. Kaya kailangan mo na kung nasan ka man ngayon, you need to move forward na. Kung nasa lugar mo, you need to advance ang sinasabi ng cards. Now, in the past kasi, what we have here is number 16. All that glitters. So, alam mo yung point na sinasabi ng card sa'yo dito na bakit masyado, ito yung mahirap din kapag too much positive. Diba sabi na, love and light, too much love, diba may kanta, too much love can kill you. Tapos, too much light can blind you. Andun kasi na masyado ko naging positive din before. Kaya siguro naging sobrang na ma-extreme na napunta ka, naging negative thinker ka. My dear, Cancer, andito yung punto na pinapala sa'yo ng cards na you need to balance it. Oo, andun yung masyadong naging positive yung outlook mo kasi gusto mo maging maganda yung kakalabasan sana ng mga bagay-bagay. Pero andun kasi na neglect mo din yung mga signs na pinapadala ng universe sa'yo. So, andun na pinapala sa'yo ng cards, you need to keep things balanced. Hindi yung puro positive lang, puro negative. Kasi, yun yung mga tipong, I love you din. Gutom na ako din. At least nagmamahalan tayo. Siyang tunay. Diba? Ending na yun, nasigpay sila kasi nagutom. Too much love and light, it's not good. Sinasabi ng cards din sa'yo. Now, in the future, ito yung magiging changes mo. We have here is the card of breathe. Alam mo, magkakaroon ka ng moment of isolation. So, yung mga iba sa inyo na parang gusto nyong mag-staycation or mawala lang muna sa radar ng panandalian o andoon na gusto nyo talaga literal magbakasyon, ay the cards are encouraging you na ituloy mo na yung plano mong yun. Bigyan mo ng moment yung sarili mo na mapag-isa. Hindi para mag-senti-senti mood, pero andoon na magtatawag natin soul searching. Kailangan mo marinig kung ano yung talaga yung nasa heart mo. Kailangan mo mahanap yung center mo. Kasi pag nag-overthink ka na negative, na-focus ka doon. Pag overthink ka ng positive, na-focus ka. Kaya nagkakaroon ka ng dilemma. So, ituloy mo na yung balak mong yan, ha? So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, subscribe, like, and share para magkaroon ka ng access sa mga future videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung readings mo. Nilalamig si Mikay eh. May damit. Ngayon, yung physical world environment mo, we have here is the card of the yin. Alam mo, tawag dito, pwede bang huwag nating masyadong bigyan ng chance yung mga tao. Medyo bigyan mo ng limit yung pagbibigay mo ng chance. Meron ba yung kasabihan, once is enough, two is too much. 3, it's a poison that could kill you. Yan, yung 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3 rule ko. Kasi, tawag dito, okay, siguro nagkamali ka dito. Sabi natin, nagkamali ka sa section A. Okay, tapos nagkamali ka ulit pero section B na.
yung maintindihan ko pa. Kasi, andoon na, nagkamali ka, pero he did not commit the same mistake. Pero kung paulit-ulit na yung ginagawang mistake naman sa paligid mo, you're tolerating them na. And that is not good. So, paano sila matututo? Kung hindi sila mabibigyan ng leksyon na dapat nilang na kailangan nilang ayusin yon on their end. Okay, so emotional environment we have here is time to go. Okay, so may mga parang emotional blackmail. Ayan. Kaya hindi ka makaalis. Hindi ka maka-move forward. Hindi ka maka-move on. Hindi ka makalapit doon sa edge. Dude, ayan yung, isa sa mga toxic Filipino culture din, yung, meron na utang na loob system. My dear, you need to get out of that system. Tanggalin mo yung sarili mo sa ganyang klaseng mindset. Andun kasi doon ka nakukulong eh. Doon ka na iipit. And ang ending, ikaw yung nagsasuffer. Imbes na nakaka-move forward ka, imbes na na-achieve mo yung ibang mga goals mo na nasisimulan mo ng tahakin yung landas na para sa'yo, ending nga. Kasi nga, walang nangyayari. Now, even your hopes and fears we have here is clean it up. Parang ano yung point na, di okay na yan, nag-work na. Wala na akong gustong baguhin, pero deep inside, gusto mo talaga ng mabago. Andoon na kumbaga external na lang na okay ka, pero totoo hindi na. May moments of peak-on factor ka na rin. Hindi mo lang siya, parang kumbaga binabaon mo lang kasi pinipilit mo na maging okay ang lahat. Pero alam mo, hindi ako magtataka na very soon. Ito yung sinasabi ng future card mo, yung higher power. Very soon, hindi mo na mako-contain yan. Andoon na yung may maliit na mangyayari, tapos bigla ka magbo-burst out. May maliit na ganap, bigla ka affected, magre-react. Which is a very scary thing, to be honest. Kasi, andoon na parang iisipin nila, yung maliit na bagay, masyado ka naman overreactive. Hindi nila kasi gets na naipon yung inis mo noon. Naipon yung disappointments mo, na naipon yung mga frustrations mo. Ngayon, bago pa umabot dito, find ways para mailabas mo to. Kaya nga, go for that trip na, sinasabi ng card, to give yourself the chance para magkaroon ka ng breather. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget po to subscribe, like, and share. So, guys, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At hope magkita tayo soon. Mula po ito sa Baguio. Have a great day. Bye for now.